so far away from home. There's no way I'm turning back now. My So, magpagpalang araw sa ating mga ka-business na minamahal. Ay, ano po si Kenzo? Hi ka, baby. Hi. Ayan. So, yung mga ka-business, nandito kami ngayon sa ka-business house. At pasensya na kayo at medyo na boses ko kasi may natutulog na bata, mga ka-business. So, yun nga mga ka-business. Ang vlog ko for today is about po sa ano. Kasi may dumating sa akin mga ka-business. Hindi ko inaasahan ang bagay na to. Kasi mga ka-business, honestly, hindi po ako nag-apply nito eh. Nung kumuha po kami ng bank account, ang nilagay ko po kasi doon na ano namin is 40, minimum 20 to 40 ang pataas ng ano namin sahod. So, sabi nung taga-bangko, teller sa bangko, sabi niya sa akin, ma'am, pag nakamit ko na daw, naabot ko yung credit limit or threshold ni BDO para sa pagkakaroon ng credit card is matik daw. Yun sabi ko, ay, hindi ko po kasi hindi ko po sana gusto magkaroon ng credit card, sabi niya sa akin. Kasi ma'am, yung sa'yo is, po kayo either you like it or not, i-deliver po talaga at magkakaroon po talaga kayo ng credit card. So, ayun na nga mga ka-business. Ito na, dumating. Hindi ko in-expect to. Alam niyo kung bakit mga ka-business? Kasi, wala naman, based lang sa pagre-research ko, mag-chat or mag-text kasi sa'yo si BDO if yung papunta na on the way na yung yung credit card na. So, ang expected ko nito mga ka-business, hindi na mag-deliver kasi 7 days lang po yun. Pero, ayun, biglang dumating na yun. So, yan, try natin buksan mga ka-business. Wait lang ba? Example po si Kenzo sa laman. Sabi niya, ano pa laman? Tcharan! Papel. Ano yan? Papel lang naman. Dito po siya dinideliver sa ka-business house. Kasi po, dito ko po kasi ipinangalan sa KB House yung address ko po. Kasi mas madali kasi dito dahil kami nga ipalipat-lipat. So, wala kaming exact address. So, itong ang nilagay ko pong address. So, buksan natin siya mga ka-business kung anong nilalaman nito. Tapos, pinakabahan. Pinakabahan. Nilalaman nito guys. Wala naman po. Ay, opo. Huwag na mo nang maingay. Natutulog si Jopaw. Ay, hindi ka pa maingay. Sorry naman po. Pero lang kami mga timang mga ka-business na nabubulungan. Ito mga ka-business kasi. Tara! Mabuhay. Okay, BDO. Credit card, debit card, or bank account. Next. Tcharan! A card that provides more value for your everyday spend. Wow! Ang ganda ng credit card. Ganito pala. Ang ganda. Ang ganda mga kapis.
business, ganito. Tatanggalin ko ba to? Do I need to tanggal this one? Dikit na dikit ka ba? Ito siya mga ka-business. Saglit lang kayo. Wait lang po mga ka-business. So yun nga mga ka-business. Ang ganda ng card. Grabe. Ganito pala. Diba? Yun lang mga business. Nagpakita ng ano mga business. Dito pala ito dapat. Hindi pala ito dapat tinatanggal. Dito. Dito. Ito dapat tinatanggal. Yan. Pangit na. Tanggal. Kasi mo ito na. Ha? Kasi mo ito na. Ano ba yata bibig ko? Kaya atin hindi tanongan sa tinanday ha. Okay. So, yun na nga mga ka-business. Nandito na. So, i-activate ko na lang ito mamaya mga ka-business. Kung ano pa naman. Kinakabahan ako. Pero, wala pa naman akong planong gamitin ito mga ka-business. Wala akong planong gamitin ito. Kasi, ayoko magkaroon ng utang mga ka-business. Hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng credit card. Hindi ko alam bakit gano'n. So yung mga ka-business, balikan ko po kayo. Basta ito na po yung card. Thank you po sa mga ka-business. At mamaya itutuloy ko po yung vlog at may sasabihin pa po ako mga ka-business. At balikan ko po kayo. So, yung mga ka-business, tapos ko na po siyang ma-activate. So, ang credit limit niya po is 20. Kasi, kakasimula pa lang naman ito mga ka-business, Visa. So, 20 po ang start. Ay? Meron pala nakalagay dito credit limit. Cash advance limit. So, ang pwede makakuha cash nito is 6K. Tapos, ang credit limit niya is 20. Ang statement date is every 18th of the month. Payment due date 25 days after statement date 18, 19, 20. Basta every 18. Okay. So, ayan mga ka-business basta mamaya, may sasabihin pa ako mamaya mga ka-business. Later na lang po. Hindi ako makapag-anong maigi. Later mga ka-business, sasabihin ko po sa inyo. Balikan ko po kayo mga ka-business. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. So, wait lang. Ayun mga ka-business, at ako yung magpa-plansya lang po ng buhok. Dahil ako po ay bagong Brazilian. Mapapanood po yun sa vlog ni Nika. Nag-treatment po kasi kami ng aming mga buhok. Ang anghanga mga ka-business. Ayan, ako munang magano mga ka-business. Pasensya nyo na kasi si Bay po ay sumasakit po ang kanyang batok. Yan, masakit po batok ni Bay mga ka-business. Kaya ako muna ang mag-vlog. Hindi ko muna siya istorbohin mga ka-business. Hayaan ko munang magpahinga ngayon si Bay. Kasi nga, ayan, yung batok nga niya po ay masakit. Yan.
Ang anghang. Ang minit. Oopsness. Kasi may Brazilian kasi si ate ka business. Kaya, ayan. Char. Strict na ba siya? Ayan. So, yun nga mga ka-business, no? Di ako makakonsentrate, di ko alam gagawin ko. Ganun ko na nga lang, alaman ko na lang. Ayun nga mga ka-business, no? May gusto lang po akong anonghin na mga ka-business. Linawing mga bagay-bagay ba? Kasi, ako po, marami talaga akong sinagot kanina dun sa, sa comment section ni Kuya Boogie. Pasensya na po ha. Ako, totoo lang talaga ako. Hindi talaga ako makapagpigil. Kaya pala kahit anong sabihin ko na New Year's resolution ko na hindi sasagot sa mga bashers, hindi ko pa rin talaga mapigilan. Alam niyo kung bakit mga ka-business? Iba kasi yung bashers na yung nang lalait. Alam niyo yun? Bakit kailangan? Sige na, andun na tayo. Laitin niyo na, anuhin niyo na ako, tawag dito? I-bash niyo na ako ng i-bash ng Pero, wag na wag kayong manglalait ng kapwa nyo kasi tinignan ko yung mukha nung yung Myla Del Prado. Wait lang, hanapin ko muna saglit mga kabisnes para mabanggit ko yung pangalan. Tama ako, Myra Del Prado at saka Lovelyn Ramres. Basta ganon. Shoutout sa inyo kasi sabi ko kanina, shoutout ko kayo kasi mga papansin kayo. Bakit ganon? Ba't parang ginagawa nyo ng issue yung between sa akin at kay Jinky? Tama ba yon? Yung ganong bagay, nagagawa kayo ng issue na parang nakikipagkompetensya ako kay Jinky. Unang-una sa lahat mga ka-business, bakit naman ako makikipagkompetensya kay Jinky? Sana ako makikipagkompetensya kay Jinky sa samantalang may asawa naman akong tao, Diyos ko marimar, ba't ako makikipagkompetensya sa kanya, di ba? Isip-isip din pag may time, para ka namang Myra Ramirez, para kang tanga sa pinagko-comment mo. Alam mo yun? Ako'y kasi ganito kasi yan mga kabisnes. Alam nyo ba kung bakit ang daldal ko sa vlog ng iba? Or kahit naman sa vlog namin, di ba? Ganun naman talaga ako. Pero honestly kasi mga kabisnes, kasi kaming lahat talaga, sinasabihan kami ni Kuya na support nyo rin yung vlog ng mga kapatid nyo. Kaya ganun ako mga kabisnes, na kung sino yung makikita kong nagva-vlog, todo support talaga ako. Binibigay ko kung ano yung kaya kong ibigay na support sa kanila. Ganun ako mga ka-business sa mga kasama ko. At alam ng mga kasama ko yan kung gaano ako kadaldal talaga on and off cam. Diba? Ganun ako kaano mga ka-business. Alam nyo kung anong masakit dun? Ha? Pinagkukumpara nyo kami, parang ginawa nyo yung katulad nung kay Nika at sa akin. Hindi ko maintindihan bakit may mga ganung klaseng tao. Honestly, mga ka-business. Hindi ako nag-feeling maganda or whatsoever. Kasi, wala naman ako kailangang patunayan sa sarili ko eh. Hindi naman ako nagmamalaking maganda ako or kung ano man. Aanhin mo yung ganda katulad mo Myra Del Prado. Hindi ka rin naman maganda. Mataba ka pa nga eh. Taba-taba ng pisngi mo. Oo, maputi ka lang. Pero hindi ka maganda, promise. O, diba? Ako, naging prangka ako sa'yo. At saka pareho lang tayo, hindi rin ako maganda. Wala naman ako sinasabing maganda ako. Ang sa akin lang, bakit kailangan mong lait-laitin ako? Sino ka ba? Diba? Sino ka para manglait ng kapwa mo? Eh, ikaw nga yung itsura mo. Parang ka lang, nakalaklak ka lang ng glutathione sa kaputian. Or baka filter lang din, diba? Di natin alam. Pero, ang sa akin dun kasi mga ka-business, ang ko talaga, concern ko is bakit parang ginagawang yung parang nagkaroon ng competition sa comment section na porket andun si Jinky, andun ako, kahit naman sa ang vlog mga ka-business, ganun ako, di ba nga, kung nakikita nyo sa vlog ni Ate Vera, sa vlog ni Kuya Buknoy, sa vlog nila Intoy, ganun talaga ako, madaldal talaga ako, mga ka-business. Ganun ako ganun ako magsalita, ganun ako kahit wala pang camera dyan. Basta kay pagka-trip ko talagang
magsalita or tumawa. Ganun talaga ako di ba? Kasi alam nyo kasi mga ka-business kung anong iniiwasan ko sa mga ganung bagay. Parang magkakaroon baga ng hidwaan ng dahil lang sa comment section. Yung mga viewers ang nagpapaaway, ganun. Kahit wala naman kasing dapat. Nagkakaroon na tuloy ng ilangan dahil sa comment section, dahil sa pinagagawa ng ibang viewers na parang mula yatang gustong gawin kundi pag-awayin. Ano ba? Hindi ko maintindihan. At saka, yung nagsabi na, mabuti pa si ganyan, si ganon, kasi simple. Anong paki ko? Kung simple sila, isa ganito talaga ako, anong magagawa nyo? Kasalanan ko ba kung ako mag-ayos ng damit? Kasalanan ko ba kung ganito ako diba? Nakakaano lang kasi mga kabisnes, nakakapuno na ba? Yung tinulungan na nga yung kasama namin kasi nga sabi, may nabasa kasi ako mga kabisnes sa vlog din namin kasi sabi ko nga support po natin si Kuya Boogie. Yun ang sabi ko. Tapos nasabi dun sa maraming nag-comment sa vlog namin na yun na sabihan mo rin si Boogie Junjun na huwag masyadong magalaw daw yung camera. Minsan lagyan ng parang energy yung kanyang vlog. Kaya nung time na yun na nag-vlog siya naman sa birthday ni Tinay, nagkataon na nasa mood ako, ayun, dinaldal ko talaga si Kuya Boogie. At saka ganun kami mga kabisnes ni Kuya Boogie. Kasi nga parang mga kapatid na nga namin sila Hindi lang mga kapatid na namin sila. Ganun kami alam nyo kasi si Jinky mga kabisnes, kung bakit Si Jinky kasi tahimik. Alam nyo ba, kahit nung New Year na nababash kami, alam nyo yun, yung mga M's ang nababash. Hindi nyo ba alam na nung New Year, hila ko pa yan si Jinky para lang kumain. Para lang makisali sa amin. Alam nga naman, pilitin ko kung ayaw niya, di ba, mga kabisnes. Alam nga naman ganun ang gawin ko. Pinilit namin yun. Tinawag namin. Tsak, si Sandra pa nga inutusan namin na Sandra, pakisuyo naman, patawag naman si Jinky sa kwarto. Papuntahin mo dito kay yun nga, banding-banding ba, usap-usap. Pero ano magagawin namin mga kabisnes kung siya mismo umaayaw? Diba? May time siguro dahil nung panahon naman na yun, naiintindihan namin kasi nga, nag-aalala siya kay Kuya Bong. So, alangan namin, kulitin namin siya, nag-aalala nga yung tao, wala sa mood makipag-anuhan. Diba? Tapos, ang binash is, hindi nyo man lang pinansin si Jinky, ganyan, ganon. Anong klaseng mindset ba yan, mga kabisnes? Yung mga ganong kami ang parang hindi nyo kilala ang ugali namin mga M's na pag may tao or may maano kami talaga sa tao, yun bang maistima naman kami mga kabisnes At alam yan mismo ni Jinky kung gaano namin siya inistima nung nandyan siya sa kabisnes house. Hindi namin siya pinabayaan, hindi namin siya yung parang na naka-feel siya ng naiintindihan lang din namin siya kasi nga may pinagdadaanan yung tao, nag-aalala nga kasi, di ba? Tapos ngayon magkakaroon ba naman ng issue na nakikipagkumpetensya ako kay Jinky. Saan banda ako makikipagkumpetensya? Uy, kakatawa naman kayo. Tsaka isa pa nga, wait lang, mamaya ko na nga tapusin itong buhok ko, hindi ako ng maayos Isa pa nga pala mga kabisnes, ganito yan wala pa yan si Jinky sa kabisnes. Wala pang Jinky, is andito na ako. So ano pa bang dapat kong patunayan? Naging vlogger kami kaming tatlo, naging 3M's kami, nabuo ang 3M's. Asawa ako ng isang bay papaya na panganay sa mga kagwangs. So ano pang dapat kong patunayan sa inyo? Hindi ako nagmamaganda or whatsoever. Porque ba, dumadal yung tao is nagmamaganda na? Ganun ba yung mindset nyo? Myra Del Prado. Itong Myra Del Prado talaga, as in, alam nyo kung mga kabisnes, binasa ko yung mga comments niya. Grabe, ang sasakit ng comments niya. Na para bang, babae ka ba? Hindi ka ba marunong makiramdam? Wala kang damdamin. Honestly, ang taba-taba mo, pero yung utak mo, ang payat. Ang payat ng utak mo.
'Di ba? Kasi, bakit mo naman idadama yung itsura ko dun sa vlog? Samantalang, nakikipagkulitan lang naman ako. Wala naman ako sinasabing masama dun. 'Di ba? Nakakapagtaka. Hindi ko maintindihan. Sorry mga kabisnes ha. Naano lang ako kasi, ayun nga, nagbabasa kasi kanina ng, sa Timengay, comments. Tapos sabi niya, Jun, tingnan mo to, basahin mo to, ganyan, ganun. Sabi ko, kapag basa nga ng comments, hindi ko pa pala napapanood yun. Sabi ko, hindi ko pa pala napapanood yun kasi naging busy. So, yun, nagbasa ako ng comments. Tapos yun na, yung Myra Del Prado, at saka yung Lynn Ramirez, ano ba yun? Kakapal naman ang mukha nyo, Kung alam nyo, kung ayaw nyo sa akin, wala man akong pakialam kung ayaw nyo sa akin. Ayaw ko rin naman sa inyo. Basta namang ayaw ko sa inyo, di ba? Mag-ano nga tayo, magpakatotoo ba? Magpakatotoo. Kasi, ako kahit saan nyo ako ilagay, kahit saan vlog nyo ako ilagay, talagang maingay ako. Given na yun dapat. Kasi alam naman ng viewers na ganun ako. Pero, yung dahil lang sa, sabi daw, hindi ko rin pinapansin si Jinky. Bago pa nag-vlog si Kuya Boogie, is na kami ni Jinky. Pagdating ko pa lang, sabi niya, Ate June, ganun. Diba? Na siya nun nakapag-usap na kami nun mga ka-business. Alam niyo yun? Bago pa nag-vlog si Kuya Boogie. At saka, ayun nga, nasa, kasi ako, kulitan mood kasi ako. Nasa ganung mood ako nung time na yun. Masaya ako kasi nga birthday ng baby siopaw namin. Sana hinayaan na lang, diba? Pero wala may mga tao talagang makikitid ang utak. May mga tao talagang hindi mo maintindihan kung saan nagmumula yung galit. Alam ko na. Hindi galit, inggit siguro. At least ako, kahit hindi ako maganda, kahit pangit ako, sikat ako. Diba? Siguro tao to nung sa kabila. Nung may mga ang utak, diba? Kasi alam nyo mga ka-business, hindi ako nanonood ng live nung kabila, pero, may mga nag-aano sa akin may mga nagme-message sa akin, honestly, may mga nagme-message sa akin. At doon ako nagtataka na. So, kaya, hindi talaga mawala-wala yung galit nila. Hindi ko alam kung tapos, may kasamahan pa kaming dinamay na wala namang ginagawang masama sa kanila. Nilait-lait ng grupo niya. Hindi ko maintindihan bakit may mga ganong klaseng utak, mga ka-business. Hindi ko masikmura yung mga ganong pag-uugali nila talaga. Tapos sasabihin nila wala daw bahid na yung budhi nila. Wala daw bahid na inggit yung budhi nila. Wala daw bahid na inggit pero nanlalait sila ng kapwa nila. So, bakit ka manlalait ng kapwa mo kung wala kang inggit na nararamdaman, di ba? Tulad ng Myra Del Prado. Kung wala kang inggit sa akin, bakit ka nang lalait? Ganun lang kasimple yun. Di ba mga ka-business? Tama ako or may tama siya? May tama siya. Lang. Gusto ko lang siyang mga ka-business. Kasi baka pagmulan kasi yan ng hindi magandang pagkakaunawaan mga ka-business. Mabuti na yung simula pa lang is iklaro na natin ang mga bagay-bagay. Kasi mahirap na kasi mga ka-business Honestly, mahirap na talaga. Ayokong yung paulit-ulit din akong magsasalita katulad nung sa amin ni Nika na may hidwaan ba daw sa amin ni Nika, ganyan. Viewers lang din ang nagpaanuhan nun Viewers lang din ang may gawa nun. Honestly, di ba? Totoo naman ako, di ba mga ka-business? Viewers lang din ang nag-misinterpret nung sa amin ni Nika. Kahit ang totoo, wala naman. Nagkakaroon talaga ng misinterpretation dahil nga sa comment section. Kahit paulit-ulit ko pa talagang inaano yun mga ka-business. Binalik-balik ko talaga yun sa pang ilang beses akong dun nagawa ng video patungkol dun. Tapos, wala. Ganun pa rin naman ang kinalabasan. Ganun pa rin, puro pa rin, di pa rin maganda yung comment. Magpaplastikan lang daw, ganun. Hindi sana kung kayo na lang magplastikan. Buti pa kayo, alam nyo nagpaplastikan, samantalang kami na is wala nga sa amin.
Tingnan nyo, mapapanood yun sa vlog namin ni Nika. Nag-aayusan lang kaming dalawa ng book namin. Tinatawanan na lang namin yung mga taong ganun yung pag-iisip. Diba? Kasi kami, wala, okay kami. Okay rin naman kami ni Jinky. Ngayon nga, pag alis ko, nagpaalam pa ako kay Jinky. Jinky, una na ako, ganyan. Kasi wala naman kasing ganun mga ka-business. Walang kompetisyon, walang... Ay, pamilya kami, ano ba? Paulit-ulit kasi. Wait lang. Pamilya kasi kami. Huwag nyo namang sirain yung pamilya namin. Diyos ko, marimar naman sa inyo. Ay, diba? Huwag ganun, mga ka-business. Doon sa nakakilala kay Mayra Del Prado, sabi sa kanya, panoorin nyo tong vlog kong to. Kasi utak, utak ipis siya. Hindi marunong mag-isip na gumagawa kayo ng something issue na kayo lang din ang tapos ibabas nyo, isisisi nyo sa akin. Ako na lang lahat ang sisisihin nyo, my God. Porkit maldita ako agad ang sisisihin nyo. Mukha kayong tanga sa pinagagagawa nyo. Nananahimik yung tao. Biniiwasan nga pumatol tapos binibigyan nyo talaga ako ng binibigyan nyo talaga ako ng na pumatol sa inyo. Kahit ang totoo, ayaw kong pumatol. Hindi ko mapigilan dahil sa inis ko dun sa kasi yun nga, paulit-ulit na naman ako. Nag-aano nga kasi ako dahil baka magkaroon na naman ng misinterpretation. Talaga. Na ko lang mga ka-business. Sino bang mahihirapan, di ba? Pagka ganun. Tsaka, ba't ako magkikipag-competition Bakit may gusto ba ako kay Kuya Bong? Di ba? Hindi naman ako si Mangga para makipag-competensya kay Jinky. Diyos ko, marimar. Asan kaya utak nun? Siguro yun? Alien yun siya. Yung Mayra at saka yung Lynn Ramres. Siguro yun? Abnormal. No? Mga ka-business, tama ba ako? At saka nga pala, bago ko tapusin tong vlog namin na to, pasensya na ulit mga ka-business ha. May mga maiinis na naman sa akin, pero pasensya na. Masakit lang kasi yung ganun mga ka-business at iniiwasan kong magkaroon ng hindi magandang impression or pagkakaunawaan between sa amin ni Jinky nang dahil sa mga makikitid ang utak. Ganon. Tapos, ito pa. Bago matapos tong vlog namin, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Erlinda kasi mga ka-business, na-timing kanina, ang mga kagwaws na una sila, umalis kasi sila. So, nag-live si Ma'am Erlinda, nag-pop up naman sa akin. At thank you rin po kay Mrs. Wakiwak at kay Ma'am Edita kasi sinend nila sa akin yung link na nagka-online nga, nagla-live si Ma'am Erlinda. So, ayun, pumasok ako at saka nanalo ako mga ka-business. Nanalo. Kaya yun, sa mga natin dyan, mga ka-business, ating mga ka-business dyan, unang-una support po natin, syempre, ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, syempre ang channel ng mga kagwangs, mga ka-business, huwag natin kalimutan. Support po natin ang mga kagwangs na mahal po ng ka-business family. Syempre, alam namin, mahal nyo rin ang mga kagwangs ng ka-business family. At, syempre po, yun nga po, si Ma'am Erlinda, mga ka-business, please po, tingnan nyo ako, nanalo ako ng 1,000 sa palaro niya mga ka-business nagpalaro kasi siya kanina sa live niya. Yun nga, timing na pumasok ako. Nakasagot ako 2 beses, so naka 1K ako sa live ni Ma'am Erlinda. So, sa mga viewers natin dyan, kung gusto niya rin po, kung gusto niya rin po naganyaya, no? Hindi, panoorin niyo rin po ang mga videos po ni Ma'am Erlinda, official vlog. Syempre, support po natin siya kasi ang kanyang goal po talaga is makatulong po sa mga taong higit na nangangailangan nating mga kababayan na kapos. Yun, kapos talaga. At saka, si Ma'am Erlinda kasi wala siyang mga kabisnes. Hindi siya yung tulad ng iba na
pag tumulong ay tumitingin sa presyo. Hindi. Kaya, support po natin siya at panoorin ang kanyang mga videos, mga kabisnes. Syempre, si Kahimas TV. Again, humingi ako ng dispensa. Sa akin ay pag-iwas lamang sa anumang issue na maaring maging dahilan ng hindi magandang pagkakaunawaan ng kabisnes family namin ni between sa amin ni Jinky. Just to clarify things lang. Char! English yun, besh. So, yun na po mga kabisnes. God bless po ulit sa ating lahat. At again, pasensya na. Sana walang mainis. Yun lang. God bless sa ating lahat mga kabisnes at birabanat lang po. At sana maintindihan ng iba yung ibig kong ikahulugan dito sa vlog namin na ito kung ba't ako nagsalita. And sa ano pala namin dun sa about sa credit card, wala pa akong planong gamitin po yun. Siguro, hindi natin alam ang mangyayari pagdating ng panahon, di ba? May mga times naman siguro na magipit-gipit at kailangan talaga. Siguro yun na time na gamitin. Pero so far, sa ngayon is wala akong plano kasi natatakot akong umutang sa bangko. Yun lang po mga ka-business. Ingat po kayong lahat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang
pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!